Mabilis na kumilos si Chen Do habang sunod-sunod na iniiwasan ang bawat mapanganib na pag-atake ng mga BB Wolf na nakapalibot sa kanya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang mapamura dahil nararamdaman niya na hindi pa rin sapat ang kanyang bilis upang makasabay sa maliliksing galaw ng mga ito. Sa kabila ng kanyang paspusang pag-iwas ay bahagya pa ring nasugatan ang kanyang braso na nagdulot ng isang mahapdi na sensasyon. Hindi pa man siya tuluyang nakababawi mula sa kanyang pag-atres ay muli na namang sumugod ang mga lobo ng sabay-sabay. Dahil dito ay wala siyang ibang naging pagpipilian kundi salubungin ang isa sa mga ito ng isang mabilis na pag-atake, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may isa pang BB Wolf ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran. Sa isang iglap ay mabilis siyang inatake nito na naging dahilan upang malubhang masugatan ang kanyang tagiliran. Muling napamura si Chen Do sa loob ng kanyang isip habang iniinda ang sakit, gayunpaman ay naging malinaw sa kanya ang isang mahalagang bagay. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita na niya ang kahinaan ng mga halimaw at alam niyang kaunting-kaunti na lamang ang kulang upang magapi niya ang mga ito. Ngunit bago pa man siya muling makakilos ng maayos ay isang malakas na pag-atake mula sa isa pang lobo ang tumama ng diretsyo sa kanyang katawan. Sa puntong iyon ay lalong yumigting ang kanyang inis sa sarili dahil batid niyang kulang pa ang kanyang kakayahan sa kasalukuyan. Kailangan niyang mas pabilisin pa ang galaw ng kanyang espada upang maging mas malakas at mas mabigat ang bawat bagsak nito dahil kailangan niyang makamit ang isang breakthrough sa gitna ng laban. Habang nagpapatuloy ang bakbakan ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga mahahalagang alaala gaya ng masasayang ngiti ng kanyang pamilya, ang bawat hirap na dinaanan niya sa pagsasanay, at ang buong tiwalang ibinigay sa kanya ni Teacher Ling Yun. Para kay Chen Do ay hindi lamang ito isang simpleng kompetisyon kundi ito na ang magiging pinakamahalagang turning point ng kanyang buhay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas hanggang sa halos damyugo na ang kanyang bibig habang pilit niyang sinisigaw sa sarili na hinding-hindi siya maaaring matalo sa lugar na ito. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang buong aura ay nabalot ng isang matinding pagnanais na manalo na tila ba nag-uumapo sa kanyang buong pagkatao. Sa isang malakas na pag-atake ay muli siyang sumugod sa isang BB Wolf, ngunit sa sandaling iyon ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang sariling galaw na hindi niya agad maipaliwanag. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi nang muling sumalakay ang mga lobo mula sa kanyang likuran at ang isa sa mga ito ay nagawa pang kumagat sa kanyang espada upang pigilan ang kanyang bawat galaw. Sa puntong iyon ay pumasok sa isip ni Chen Do ang isang mabigat na pagsisisi dahil kung hindi lamang siya basta nagtiwala sa ibang tao ay marahil hindi siya mapupunta sa ganitong kaawa-awang sitwasyon. Maaaring isa itong mahalagang aral bago niya harapin ang tunay na mundo. Ngunit para sa kanya ay napakataas ng naging kapalit nito. Samantala sa hindi kalayuan ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Teacher Ling Yun ang bawat galaw ni Chen Do. Napabuntong hininga ang guro habang iniisip na malapit nang matukoy ang magiging resulta ng laban at marahil ay oras na upang tapusin ang pagsasanay na ito. Ngunit sa isang sandali ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin niya ang isang kakaibang pagdaloy ng enerhiya sa buong katawan ni Chen Do. Mayroong mali o mas tamang sabihing mayroong isang pambihirang pangyayari na nagaganap na nagmula mismo sa huling pag-atake na ginawa ng bata. Ilang sandali na lamang bago siya tuluyang mapaligiran ng dalawang dambuhalang BB Wolf ay mabilis na iwinasiwas ni Chen Do ang kanyang espada sa isang biglaang galaw na tila ba bumubuo ng isang umiikot na ipu-ipo sa kanyang paligid. Matikas niyang itinindig ang kanyang katawan at sa huling pagwasiwas ay buong lakas niyang ibinagsak ang espada diretsyo sa katawan ng isang lobo. Huminga siya ng malalim habang doon niya tuluyang napagtanto ang pagbabago sa kanyang sarili dahil ang bawat galaw ng kanyang espada ay eksaktong sumusunod na sa agos ng hangin. Mas naging natural at mas maayos ang kanyang bawat kilos na nagresulta sa isang mas malakas na puwersa. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada at dahan-daang naglakad pasulong habang lumilitaw ang isang abiso na nagbabati sa kanya dahil ang kanyang flowing light sword art ay umangat na mula sa Tier 198% patungo sa Tier 199%. Agad na lumipat ang eksena sa auditorium ng High City No. 1 High School kung saan bakas ang matinding gulat sa mukha ng lahat ng mga naruroon. Hindi makapaniwala si Principal Cao Yan na nagawa ni Chen Do ang ganitong klase ng breakthrough sa gitna mismo ng isang mainit na labanan.
Maging si Principal Limo ay halos hindi rin makapagsalita dahil ang antas na naabot ni Chendo ay halos kapantay na ng kakayahan ng kanilang mga guro na nasa Tier 199% na rin. Pati si Principal Zhao ay hindi maitago ang kanyang pagkabigla dahil sa loika ng martial arts ay kahit isang medium-sized wolf din lamang ay sapat na upang mapagod at matalo ang isang estudyante, ngunit sa harap nila ay tila binabaliwala ni Chendo ang lahat ng limitasyong iyon. Tahimik na nagsalita si Mayor Kuo habang seryosong nakatingin sa malaking screen at sinabing tila napakalakas na ng flow ang light sword art ni Chendo na higit pa sa inaasahan ng kahit na sino. Para kay Mayor Kuo, ang ipinapakita ni Chendo sa gitna ng labanan ay hindi na lamang maituturing na karaniwang lakas at bilis ng isang martial artist na nasa antas na Tier 199%. Mayroong kakaiba sa bawat paraan ng kanyang paggalaw na tila ba lumalampas na sa inaasahang limitasyon ng kanyang kasalukuyang ranggo. Nang marinig iyon ni Principal Zhao ay agad niyang ibinahagi ang kanyang masusing obserbasyon at ipinaliwanag na ang nakikita nila ay hindi lamang isang simpleng pagtaas ng antas sa martial arts. Ayon sa kanya, malamang na may kinalaman ito sa isang mental power attachment na halos umabot na sa antas 10 ang lakas. Napatingin si Mayor Kuo at hindi niya talaga maitago ang labis na paghanga dahil para sa kanya, tunay na kahanga-hanga si Chendo at malinaw na mayroon itong malaking potensyal na maging isang ganap na soaring martial artist sa hinaharap. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Principal Zhao habang ipinapaliwanag na ang pagkakaroon ng ganitong kalakas na mental power sa yugto pa lamang ng isang prospective martial artist ay talagang pambihira. Kapag umabot na raw ito sa antas 10 ay magkakaroon ito ng tinatawag na qualitative change kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring magbago at maging isang martial soul. Gayunpaman, binanggit din niya na hindi pa rin sila sigurado kung maaabot nito ang mas mataas na antas tulad ng antas 15 sa darating na panahon. Dagdag pa niya, ang pagkamit ng Tier 1 100% sa martial arts ay isa sa 3 pangunahing kondisyon upang maging isang soaring martial artist at isa rin itong napakataas na hadlang na hindi madaling lampasan ng kahit na sino. Sa kabila ng mga paliwanag na ito ay natawa na lamang si Mayor Kuo at sinabing tila napakahigpit pa rin ni Principal Zhao dahil sapat na ang ipinapakita ni Chendo upang matawag siyang isang pambihirang henyo. Samantala sa loob ng auditorium ay biglang nagsigawan ang mga estudyanteng nanunood habang itinuturo ang malaking screen dahil nagtataka sila kung bakit napunta sa lugar na iyon ang Mii City Team gayong kakaligtas pa lamang sa kanila ng Liang City Team. May isang estudyante ang sumagot na kanina pa niya napapansin ang bawat kilos ng grupo at ayon sa kanya ay ang Mii City Team mismo ang sadyang nagbigay ng maling direksyon sa mga ito. Dahil doon ay napamura ang isa pa niyang kasama ng mapagtanto kung bakit bigla na lamang pumunta ang Liang City Team sa direksyon ng Wolf Den dahil nalinlang pala sila ng mga taong tinulungan nila. Habang nangyayari ang kaguluhan sa auditorium, ang babaeng iniligtas ni Chendo sa kagubatan ay nagtanong kay Zhang Shuai kung sigurado ba itong makukuha nila ng maayos ang badge ng Liang City Team. Kalmadong sumagot si Zhang Shuai at sinabing hindi na kailangang mag-alala dahil kahit gaano pa raw kalakas ang grupo ni Chendo ay hinding-hindi nila kakayanin ang ganoong karaming BB Wolf. Sigurado siya na mapipilitang makialam ang team leader ng Liang City Team upang iligtas ang kanyang mga estudyante at kapag nangyari iyon ay automatikong mae-eliminate ang buong team nila. Ipinaliwanag pa niya na ayon sa patakaran ng kompetisyon ay kailangang iwan ng isang eliminated team ang kanilang badge sa lugar kung saan sila natalo. Dagdag pa niya, walang tracking system ang mga badge na ito kaya walang ibang makakaalam kung sino ang kukuha nito pagkatapos ng labanan. Buong kumpiyansa niyang sinabi na sila lamang ang naruroon sa paligid kaya tiyak na makukuha nila ang 2 badge ng walang kahirap-hirap. Ilang sandali pa habang nakangisi ay sinabi ni Zhang Shuai sa kanyang mga kasama na sa wakas ay narating na nila ang kanilang pakay. Ngunit pagdating nila sa bakana ng Wolf Den ay tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay ng mga BB Wolf na nakasalansan sa paligid. Napamangha ang isa sa kanyang mga kasama at sinabing napakahusay talagang taktisyano ni Zhang Shuai dahil tila ba isa itong Diyos kung makahula ng mga pangyayari. Ngunit sa halip na matuwa ay biglang natigilan si Zhang Shuai dahil naramdaman niyang mayroong mali sa sitwasyon. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya na tila ba may mahalaga siyang detalye na hindi napansin.
Isa sa kanyang mga kasama ang agad na nagturo sa isang badge na nakapatong sa ibabaw ng tambak na bangkay ng mga halimaw at agad niya itong nilapitan. Sinabi pa ng babaeng kasama nila na kahanga-hanga talaga ang guro ng Liang City Team dahil nagawa nitong patayin ang lahat ng BB Wolf ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Zhang Shuai habang sinusuri ang paligid dahil kahit malinaw na may naganap na matinding labanan ay unti-unti siyang pinagpawisan sa sobrang kaba. Bigla siyang kinabahan ng husto at sa susunod na sandali ay sumigaw siya sa kanyang mga kasama na tumakbo na sila agad dahil naniniwala siyang hindi pa na-eliminate ang Liang City Team at ang badge na nakita nila ay isa lamang bitag. Hindi naniwala ang isa sa kanyang mga kasama at nagtaka kung paano mangyayari iyon gayong patay na ang lahat ng mga halimaw dahil para sa kanya ay imposibleng ang isang estudyante na tulad ni Chendo ang pumatay sa lahat ng iyon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay isang biglang bugzo ng asul na enerhiya ang tumama sa kanyang kamay na naging dahilan upang mapa-atras siya bago pa man niya mahawakan ang badge. Sabay-sabay silang napalingon sa kanilang likuran at mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay dahan-daang naglalakad papalapit si Chendo na may napakabigat na presensya. Sa isang kalmadong tinig ay sinabi niya ang katotohanan na siya ang pumatay sa lahat ng BB Wolf ng mag-isa. Habang papalapit ay seryoso niyang tinanong si Zhang Shuai kung paano nito nalaman na hindi pa sila eliminated. Bahagyang nanginginig na sumagot si Zhang Shuai at sinabing nakita niya ang mga sugat sa katawan ng mga lobo dahil alam niyang ang mga team leader ay bawal magdala ng armas kaya imposible para sa isang walang sandata na guro ang mag-iwan ng ganoon kalinis at kalalim na hiwa sa mga halimaw. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.